Hi guys! Welcome back to our channel. So in this video, finally i-share na natin sa inyo ang baby steps natin towards our saving and investing journey dito sa Canada. So finally, nakapag-open na rin tayo guys ng TFSA or ng tax-free savings account. So if you are a beginner like us or curious kung ano ba ang TFSA, please keep on watching! So yan na nga guys, no, finally ay nasimulan na natin ang napakahirap ng step, which is yung mag-umpisa. Yan, saan ba tayo mag-umpisa para makapag-save and invest dito sa Canada? Kasi syempre kapag hinayaan lang natin na mag-sit yung pera sa bangko, walang mangyayari dito. Yan, lalamunin lang yung pera natin ng inflation. So naisip natin na it's time to save and invest. So, hindi lang savings yung ifo-focus natin. Dapat matuto rin tayo na mag-invest. So, may mga tao na sobrang takot na mag-invest kasi walang sufficient knowledge or baka lang, for example, ma-scam. Pero dito naman, when we study ano ba yung meron sa TFSA, you can choose, may mga robo-advisors, meron ding mga nagmamanage ng funds, pero pwede ka rin on your own na mag-manage ng own investments mo. So, depende sa sarili mo talaga kung anong pipiliin mo. May iba na nagsisimula sa mga robo-advisors or meron din nagpapamanage na lang ng pera. Kaya lang kapag nagpamanage ka ng pera, like sa mga mutual funds, ay napakalaki ng kanilang fee, which can range from 2% to 3%. Pero kapag kasi ikaw yung manage ng own investments mo, alam mo kung saan ilalagay yon, alam mo yung risk appetite mo, alam mo yung kapasidad ng yan pera mo. So, pwedeng ikaw na lang yung mag-invest, ikaw yung mag-withdraw kung kailan mo din gusto. So yun nga, sinimulan na namin yung investing journey namin dito by downloading yung app na Wealth Simple. So ano nga ba ang Wealth Simple? So Wealth Simple is a Canadian online investment management service that was founded in 2014 and nakabase siya sa Toronto. So dito rin sa Wealth Simple, meron silang tinatawag na robo-advisor. Kung wala kang knowledge masyado sa pag-invest, you can use that robo-advisor. Pero kung ikaw yung mag-i-invest, ang kagandahan dito, it has zero to very low fees lang and napaka-friendly ng platform nila. Kaya yun na lang din ang pinili namin. So, syempre, para sa mga beginners like us, so this is very user-friendly. So, sa pag-open ng account sa Wealthsimple, very straightforward niya. Ibibigay mo lang yung details mo and then, of course, you will include your social insurance number kasi we have to get the tax document afterwards. Although, sa TFSA, any investment growth that we have, kapag winidraw natin, it's gonna be tax-free. Although, eto take note kasi baka ma-confuse din yung iba sa word na tax-free sa TFSA, hindi po magiging tax deductible yung amount na ilalagay ninyo sa TFSA account ninyo. So, iba siya kumpara sa RRSP na kapag naglagay ka ng money sa iyong RRSP, it can be tax deductible on the year or later years kung kailan mo gusto i-claim yung amount ng money na inilagay mo. So, tinawag siyang tax-free kasi nga yung growth na mangyayari sa pera mo, for example, you maximize the contribution room for this year na $7,000 and after some time, after some years, nag-grow siya into $20,000, yung $13,000 na growth dyan,
kapag winidraw mo, it's not gonna be taxable. So, yun yung isa talaga sa pinakamagandang benefit sa pagkakaroon ng TFSA account. I-compare mo na lang yan kapag gumamit ka ng non-registered account. So, ibig sabihin sa labas ng TFSA account mo, inopen at nag-invest ka no, sa mga stocks. So, yung growth na yan, if that is non-registered, it's gonna be taxable on your part. So, maganda, i-utilize natin yung mga contribution rooms na meron tayo. So, I'm speaking about contribution rooms. Kasi dito sa Canada, hindi pwedeng lahat ng pera mo, for example, you have $100,000, ilagay mo na agad yan during this year or time. So, if you don't have that contribution room, whatever is the excess, kung ano lang yung allowed mo, you will be paying tax, like 1% penalty every month hanggang ma-withdraw mo yung excess amount sa iyong contribution room. So, para mas maintindihan tayo what is contribution room, I can show you yung table dito showing the TFSA dollar limits. So, yung TFSA, nag-start siya noong 2009 and yung contribution limit niya from 2009 to 2012 ay $5,000 for that year. And then 2013 to 2014, 5,500. And syempre, yung pagde-decide kung magkano yung contribution limit, depende rin yan sa political climate, yan with the change of party. So, noong 2015, ginawa siyang $10,000 yung limit. And then, nung 2016 to 2018, binalik ulit siya sa 5,500 for that year. And then, 2019 to 2022, $6,000. And then, 2023, 6,500. And then, ngayong 2024 and 2025, you have $7,000 contribution limit for that year. So guys, mag-uumpisa yung contribution room mo kung kailan ka naging 18 years old and dapat resident ka ng Canada. So, kung 18 years old ka na and resident ka ng Canada since 2009, ayan, nasa more than 100,000 na ang contribution limit mo kung hindi ka pa nakapag-contribute ever since. Pero, what if paano kung katulad namin, ayan na dumating lang dito sa Canada noong 2022. So, yung contribution limit namin ay mag-i-start lang noong 2022. And syempre, dapat during that year, resident na kami. Yan, whether temporary or permanent. So, for purposes of taxation, resident kami ng Canada. So, mag-i-start yung counting ng 2022, which is $6,000. And then, 2023, $6,500. And then, 2024 and 2025, that's $7,000 each. So, in sum, ayan, ang contribution limit ko sa TFSA ay nasa $26,500. So, kung ever since 2022 na naging resident tayo dito sa Canada, ay hindi naman tayo gumamit or nag-open ng TFSA and mag-open pa lang tayo ngayon ng 2025 ng TFSA, we can deposit up to $26,500 if we want to maximize it. Pero for this year, ang limit ay $7,000. But since hindi tayo nakapag-deposit nga in the previous years, ang tawag doon, maki-carry forward ang ating mga additional contribution rooms. So in 2026, magkakaroon na naman tayo ng another contribution room which can also be $7,000 or depende kapag in-adjust ng government yan to $7,500, depende sa kanilang desisyon. So currently, ang goal namin ni Alvin ay syempre i-maximize natin unti-unti yung TFSA contribution rooms natin. So syempre ma-reach muna natin yung contribution room for this year which is $7,000 and then unti-unti na i-maximize natin up to $26,500 ngayong taon, pero hopefully mangyari yon kasi one of our goals then is to maximize then yung RESP
for Zion, which is Registered Education Savings Plan. So, na-discuss na rin namin yan previously, yung benefits din ng RESP and yung kagandahan niya dahil nga may grants na katumbas kapag naglagay ka naman ng deposit dyan sa RESP account mo. So guys, kapag nagkaroon naman tayo ng TFSA account, hindi lang yan for the purpose of saving. Kaya nga in-emphasize namin, saving and investing. Kasi kapag nilagay lang natin yan sa TFSA account and hindi mo siya ininvest somewhere, there's no opportunity for growth. So dapat matuto tayo saan ba ilalagay yan, sa bonds ba, sa mutual funds, sa GICs, or sa securities that are listed in stock exchange. So, kami, we are leaning towards sa stocks nga or mas maganda yung tinatawag nating ETF. Kasi yung ETF naman, it's a basket of different stocks, like hundreds of stocks. For example, yung S&P 500 na hindi mo na kailangan isa-isahin yung stocks na gusto mo bilhin. So, napakaraming ETFs na nag-exist sa market. So, maybe in the next video ay i-discuss din natin ano ba yung gusto natin lagyan ng ating investment under TFSA para rin magkaroon kayo ng idea sa namin ilalagay ang aming isi-save and invest dito sa TFSA. So as I've mentioned, yung growth sa inyong investment later on ay tax-free. So kapag winidraw nyo yan, hindi kayo tataksa ng government. As long as syempre, you comply with the contribution limit lang na meron kayo. And then pangalawa, na napakagandang benefit dito is that you can withdraw it anytime. So walang pipigil sa inyo kung kailan nyo gusto withdrawin. Para nyo lang din tong bangko, pero at least maganda na binabank mo siya, pero you have also the opportunity to invest. And then pangatlo naman na napakagandang benefit dito is that yung pag-withdraw dito sa TFSA, hindi kailangan ng purpose or reason. So, pwede mo siya gamitin sa kahit anong dahilan. Kung gusto mong mag-travel muna, kung gusto mo siya gamitin sa education, or kung gusto mong bumili ng bagong car, so nasa sa iyo yon. Kung syempre lumaki na yung pera mo, pwede mo na rin yung i-withdraw at ibili ng bahay. So unlike kasi sa RESP na na-mention natin before, dapat mo lang siya i-withdraw for purposes ng education ng bata. So, dapat papasok siya sa post-secondary education. Otherwise, kapag winidraw mo yun, ayan, hindi ka na mabibigyan ng grant ng government. So, ang makukuha mo lang is the amount that you have contributed. So, yun, at least no, nakita natin yung difference ngayon ng TFSA and then ng RESP, pati na rin kanina nung na-mention natin ng RRSP. So yun guys, by way of recap, magko-contribute tayo sa TFSA, depende kung magkano ang ating contribution limit. So pwede naman natin hindi yun i-maximize or pwede rin natin i-maximize per year. So nasa sa atin iyon. So, kung 18 years old ka na noong 2009 and you are a resident na ng Canada and hindi mo pa nagagamit ang iyong contribution room, ayan, nasa $102,000 na ang pwede mong mailagay sa iyong TFSA account. So, yung growth nun, ayan, kung saan mo man siya i-invest, ay tax-free. And for example, hindi mo pa rin siya magamit for this year, no? Hindi ka pa makapag-open or hindi pa financially ready, don't worry kasi yung contribution room mo, unlimited yan na maki-carry over until the year, no? Na ready ka na mag-open ng TFSA at i-maximize yung iyong contribution limit. And syempre, para makapag-open ng TFSA account dito sa Canada, dapat ay at least 18 years old ka and you are considered a resident ng Canada. So, no need for you to be a permanent resident, no? Pwedeng temporary resident, basta meron kang social insurance number. So, kung gusto niya nang simulan ang inyong saving and investing journey, katulad namin, ayan, sabayan nyo na kami. Yan, you can download the Wealthsimple app using the link below. And if you use our link below, ayan, makakatanggap kayo ng $25 from Wealthsimple. And you can get that when you
deposit at least $1. Alright, so I hope no masundan ang ating mga videos about saving and investing kasi ito din ay bago sa amin, but we are happy na nasisimulan na natin ito habang bata pa ang ating anak at tayo din habang bata. Syempre, kasi there's still room for us, there's still years for us na makapag-ipon and invest bago tayo mag-retire in the future. So, yun lang guys, no? I hope na nag-enjoy kayo sa ating vlog for today. So, if you have any questions or kung meron din kayong gusto i-share about TFSA, yan, just comment down below. And yes, we'll see you again on the next one. Peace!